May dalawang klase ng kasinungalingan. Yung una, yung sinasabi mo sa ibang tao para pagtakpan ang totoo. Yung pangalawa, yung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo hanggang sa paniwalaan mo ng ito ang katotohanan. At sa loob ng halos 1 taon, nabuhay ako sa pangalawang klase. Ang kasinungalingang masaya pa ako kay Jelen. Ang 4 na sulok ng apartment ko ang naging buong mundo ko mula nang magsimula ang pandemya. Bilang isang virtual assistant, sanay na dapat ako. Keyboard, mouse, 2 monitor, at isang headset na unti-unti nang nagiging parte ng ulo ko. Ganoon ang buhay. Paulit-ulit. Ang tanging bintana ko sa labas ay ang screen ng laptop kung saan ko nakakausap si Jelen tuwing gabi. 5 taon na kami. 5 taon na puno ng mga plano, pangarap at pangako. Bago mag-lockdown, ang usapan namin ay tungkol sa pag-ipon para sa kasal. Ngayon, ang usapan na lang namin ay kung anong series ang magandang panoorin sa Netflix o kung sino na namang kakilala namin ang nag-positive sa COVID. Ang dating nag-aalab na pag-ibig ay naging isang malamig na routine. Isang obligasyon. Isang check-in sa dulo ng bawat nakakapagod na araw. Babe, I love you, sasabihin niya bago matulog. I love you too, babe, isasagot ko, habang ang mata ko'y nakapako sa kisam. Iniisip kung kailan huling naging totoo ang mga salitang iyon. Ang pagkabagot ay isang sakit na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. At sa kalagitnaan ng aking pagkamatay, isang katok sa pinto ang bumuhay sa akin. Nakatayo ako noon sa kusina, tinititigan ang instant noodles na parang ito ang pinakamalalim na problema sa mundo, nang marinig ko ang 3 sunod-sunod na katok. Sino naman kaya to? Ang delivery rider ng Shopee. Pero wala naman akong in-order. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, handa nang makipagtalo kung sakaling mali ang address. Pero hindi isang lalaking nakauniporme ang bumungad sa akin. Isang babae. Medyo singkit ang mga mata, may maliit na nunal malapit sa kanyang labi, at ang buhok niya ay medyo magulo pa na parang kalilipat lang. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong shorts, pero may dala siyang isang liwanag na parang matagal ko nang hindi nakikita. Ngumiti siya. At sa ngiting iyon, parang biglang gumaan ang hangin sa paligid. Hi! Sorry sa abala. Kapitbahay mo ako sa kabila, sabi niya, itinuturo ang unit 2 gamit ang kanyang nguso. Bagong lipat lang kami. Ako nga pala si Leona. Napatanga ako ng ilang segundo. Ang boses niya ay malambing, parang musika sa tenga kung sanay na sa tunog ng mechanical keyboard. Hello. Alfred, sabi ko, sabay kamot sa batok. Pasensya na, medyo giyay. Itinuro ko ang aking itsura, lumang sando at jersey shorts. Ang pambansang kasuotan ng mga nagtatrabaho sa bahay. Tumawa siya. Hindi pilit, hindi mahinhin. Isang tawang buo at totoo. Okay lang. Lahat naman tayo, di ba? Eto pala, sabi niya sabay abot ng isang maliit na paper bag peace offering. Baka kasi maingayan ka sa pagbubuhat namin ng gamit. Galing pa iyan sa probinsya namin. Kinuha ko ang paper bag may amoy na pamilyar, dahon ng saging at matamis na latik. Suman! Nako, salamat. Hindi mo naman kailangang mag-abala pa, sabi ko, pero hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanyang mga mata. May kislap doon na nakakahawa. Wala yon. Sige, balik na ako doon. Baka hinahanap na ako ng mga pinsan ko. Nice meeting you, Alfred. Kumaway siya at tumalikod na. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, hawak ang suman at pinapanood siyang maglakad palayo. May kakaibang amoy na naiwan sa hangin. Hindi ko sigurado kung pabango niya ba iyon o ang biglaang pag-asa na sumibol sa dibdib ko. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Napatingin ako sa suman. Isang simpleng bagay, pero parang ito ang unang totoong koneksyon na naramdaman ko sa isang tao sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi ko namalayan, nakangiti na pala ako. Kinagabihan, tulad ng dati, nag-video call kami ni Jelen. Nasa screen siya, maganda gaya ng dati, kinukwento ang tungkol sa bago niyang alagang halaman. Pilit akong nakikinig, pilit akong tumatango at mumingiti sa mga tamang pagkakataon, pero ang isip ko ay lumilipad. At saka, babe, naisip ko, pag natapos na tong lahat, baka pwede na nating ituloy yung sa Tagaytay. Yung tinitingnan nating wedding venue noon. Naaalala mo pa?
Naalala ko. Ang malawak na hardin. Ang malamig na simoy ng hangin. Ang saya sa mga mata ni Jelen habang pinapangarap ang araw na iyon. Pero ngayon, habang inaalala ko, parang nanonood lang ako ng isang lumang pelikula na hindi ko na maramdaman. Naman, babe. Naalala ko, sagot ko. Isang pamilyar na kasinungalingan. Good. Kasi miss na talaga kita, Alfred. Sobra. May lungkot sa boses niya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot ng konsensya. Mahal ko si Jelen. O baka naman, mahal ko na lang ang alaala ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na alam. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang paper bag na bigay ni Leona. Inilabas ko ang isang piraso ng suman, binalatan ito at kinain. Matamis. Malagkit. Tutu. Habang ninunguya ko ito, biglang sumagi sa isip ko ang ngiti ni Leona. Ang tawa niya. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan ang biglang bumalik. Kilig. Isang simpleng kilig na hindi ko dapat maramdaman para sa iba. Pero naramdaman ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naging interesado ako sa kung anong mangyayari bukas. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa tapat ng laptop ko, may kumatok ulit. Ang puso ko'y biglang kumabog ng mas mabilis. Alam kong siya iyon. Binuksan ko ang pinto. Si Leona nga. Nakasuot siya ng running shorts at sports bra, halatang katatapos lang mag-ehersisyo. May butil-butil na pawis sa kanyang noo, pero lalo lang itong nagpadagdag sa kanyang alindog. Alfred. Sorry ulit sa abala, bungad niya, medyo hinihingal. Tanong ko lang sana kung may extra extension cord ka. Kulang pala kami. Nasira yata yung isa sa paglipat. Meron. Sandali. Pumasok ako sa loob at kinuha ang extension cord na hindi ko naman ginagamit. Pagbalik ko sa pinto, nakangiti na naman siya. Parang araw na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang gabi. Wow, I lifesaver. Thank you talaga. Kinuha niya ito at saglit na nagtama ang aming mga daliri. Isang kuryenteng gumapang sa braso ko. Nag-iwas ako ng tingin, biglang nahiya. Walang anuman, sabi ko, medyo nautal. Akala ko aalis na siya, pero nanatili siyang nakatayo doon. Actually, kaya rin ako napadaan, may konting salo-salo kami mamaya. Sa rooftop. Isang case ng beer at konting pulutan. Celebration lang sa bagong apartment. Gusto sana kitang imbitahan kung hindi ka busy. Natigilan ako. Inimbitahan niya ako. Isang parte ng utak ko ang sumisigaw, wag. May girlfriend ka. Hindi tama yan. Ito ang boses ng konsensya, ang boses ni Alfred na 5 taon ng partner ni Jelen. Pero may isa pang boses, isang boses na mas bago, mas mapang-akit. Bakit hindi? Isang gabi lang. Makikipagkaibigan ka lang. Pagod ka na, Alfred. Deserve mo too. Ang dalawang boses ay naglalaban sa isip ko. Nakatingin lang si Leona, naghihintay ng sagot, ang kanyang mga mata ay puno ng isang anyayang mahirap tanggihan. Naramdaman ko ang pagkatuyo ng lalamunan ko. Sige ba, narinig kong sabi ng sarili ko, na para bang ibang tao ang nagsalita. Anong oras ba? Ang ngiti sa labi ni Leona ay lalong lumawak. Great. Mga 7, See you, Alfred. Tumalikod na siya at naglakad palayo, dala-dala ang extension cord at ang sagot kong hindi ko pinag-isipan. Isinara ko ang pinto at napasandal dito, napapikit. Anong ginawa ko? Pero sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan, may isang damdamin na nangingibabaw. Excitement. Isang delikadong excitement na nagsasabing ang gabing ito ang magiging simula ng isang bagay na bago. Isang bagay na maaaring maging pinakamasayang pagkakamali ng buhay ko. May mga desisyon sa buhay na parang pagtapak sa isang manipis na yelo. Alam mong anumang oras ay pwede itong bumigay, pero tinutuloy mo pa rin ang paglakad dahil sa kung anong nasa kabilang dulo. Ang pagsang-ayon kong umakyat sa rooftop noong gabing iyon ay ganoon. Isang mapanganib na hakbang. Ang hindi ko alam, hindi lang pala isang case ng beer at konting pulutan ang naghihintay sa akin doon. Nandoon din ang simula ng pagbuo ng isang lihim na pagtingin,
isang lihim na unti-unting sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. 6:30 pa lang, nagmamadali na akong maligo. Isang ritual na para lang sa mahahalagang online meeting. Ngayon, ginagawa ko ito para sa isang impormal na inuman. Habang pinipili ko ang isusuot ko sa aparador, natigilan ako. Bakit ko to ginagawa? Pinili ko ang pinakamaganda kong polo shirt na matagal nang nakatago at ang pinakabago kong maong. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, tinanong ko ang aking refleksyon, para kanino ka ba nagpapapogi, Alfred? Ang sagot ay dapat si Jelen. O para sa sarili ko. Pero ang totoo, habang inaayos ko ang buhok ko, ang ngiti ni Leona ang nakikita ko sa aking isipan. Pag-akyat ko sa rooftop, bumungad sa akin ang isang tanawing hindi ko inaasahan. Ang dating bakanting espasyo na amoy araw at sabon ay naging isang maliit na paraiso. May mga mumurahing Christmas lights na nakasabit at kumikislap, isang maliit na speaker na nagpapatugtog ng mga kanta ng Ben Ampersand Ben, at ang amoy ng inihaw na liempo ay sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang mundo niya. Magulo pero masaya. Simple pero puno ng buhay. Alfred. Buti nakarating ka, bati ni Leona, mas maliwanag pa sa mga ilaw ang kanyang ngiti. Agad siyang lumapit at inabutan ako ng isang boteng malamig na beer. Ito mga pinsan ko, si Marco at si Ben sila ang demolition team ko. Pre, sabay na bati ng dalawa. Ninisan ko sila pabalik, medyo na ilang pa. Umupo ako sa isang monoblock chair. Sa simula, tahimik lang ako, isang tagamasid sa kanilang masayang kwentuhan. Pakiramdam ko ay isa akong dayo, isang tagalabas na napadaan lang. Pero si Leona, hindi niya ako hinayaang manatili sa sulok. Ikaw, Alfred. Taga saan ka sa Laguna? Huwag mong sabihing sa sta. Rosa ka lang, baka isipin ko araw-araw kang nasa Enchanted Kingdom, biro niya, at lahat sila ay nagtawanan. Sa Kalamba, natatawa kong sagot. Lupa ni Rizal. Wow, makabayan. Sa Batangas kami. Kaya paborito namin ang kape at ang dagat, sabi niya, sabay tungga sa kanyang beer. Alam mo, noong una kitang nakita, akala ko masungit ka. Yung tipong isusumbong kami sa admin kapag nag-ingay. Hindi naman, sabi ko. Sanay na akong mag-isa. Kaya siguro mukhang tahimik. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang sa bibig ko. At sa pagitan ng mga tawanan at kwentuhan tungkol sa kanilang probinsya, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman sa mga video call namin ni Jelen, ang pagiging presente. Ang pagiging parte ng isang totoong sandali. Nang medyo tinamaan na ng alak ang mga pinsan ni Leona at nagkayayaang bumaba, naiwan kaming dalawa. Ang ingay kanina ay napalitan ng isang komportableng katahimikan. Mukhang pagod ka sa trabaho, ano, basag niya sa katahimikan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Medyo. Paulit-ulit lang. Gigising, magtatrabaho, kakain, matutulog. Tapos ulitin-ulit pag-amin ko. Naiintindihan kita, sabi niya. Ganyan din ako dati. Parang robot. Kaya nga ako nag-resign at lumipat dito. Kailangan ko ng pagbabago. Tumingin siya sa akin. Sa dilim, may kakaibang lalim ang kanyang mga mata. Minsan, kailangan nating masira yung routine para maalala nating buhay pa pala tayo. Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Iyon mismo ang nararamdaman ko. Na para akong isang debateryang laruan na paubos na ang charge. At siya, sa hindi ko malamang dahilan, ay parang isang bagong baterya. Ang isang gabing iyon ay nasundan pa ng marami pang maliliit na sandali. Isang mabilis na good morning tea sa hagdanan. Isang text message niya na nagtatanong kung anong magandang serye sa Netflix. Isang beses, kumatok siya para lang magpatulong buksan ang isang mahigpit na garapon ng bagoong. Ang mga simpleng interaksyon na ito ay naging mga sinulid na dahan-dahang humahabi ng koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang Sabado ng hapon, habang abala ako sa pagtapos ng isang nakakabagot na report, tumunog ang telepono ko. Isang text mula sa kanya. Leona, ay, Alfred. Buhay ka pa ba dyan? Anong ulam mo? Baka instant noodles na naman yan eh. Napangiti ako. Ang galing niyang manghula. Ako, guilty as charged. Haha. Tamad mode today. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Leona, nako. Bawal yan.
Luto tayo. May nabili akong manok. Adobo tayo. Sabi mo forte mo to, patikim naman. Ang puso ko'y biglang kumabog na parang tambol. Luto tayo. Hindi magluto ka, kundi luto tayo. Isang imbitasyon sa isang shared activity. Isang bagay na simple pero sobrang personal. Sumagot ang bahagi ng utak ko na pagod na. Sige na, Alfred. Pagkain lang. Huwag kang paranoid. Ako, seryoso. Baka makaabala ako sa'yo. Leona, hindi ah. Paturo ako. Dito na lang sa unit mo. Mas malaki kitchen mo eh. Papunta na ako. Don't even care aside to say no. Wala na akong nagawa. Maya-maya lang may katok na sa pinto. Pagbukas ko, nandoon siya, may dalang isang supot ng groceries, at ang ngiti niyang kayang magpagaan ng anumang problema. Ang maliit at tahimik kong kusina, na karaniwang amoy kape at kalungkutan, ay biglang napuno ng buhay. Habang naghihiwa ako ng bawang at sibuyas, siya naman ay abala sa paghugas ng manok, pasipol-sipol pa. Ang hangin ay napuno ng pinaghalong amoy ng toyo, suka, paminta, at ng kanyang matamis na pabango. Nagtatawanan kami. Tinutokso niya ako dahil sa luma kong SpongeBob apron. Binibiro ko naman siya dahil hindi niya alam kung paano gumamit ng sangkalan nang hindi gumagalaw. Grabe, ang galing mo naman pala talaga, Chef Alfred, sabi niya habang hinahalo ang adobong kumukulo. Pwede ka nang mag-asawa. Matagal nang pwede. Wala lang mahanap na mapapangasawa, biro ko pabalik at agad kong pinagsisihan ang mga salitang iyon. Natahimik siya saglit bago ngumiti ng pilit. Ay, nga pala. May girlfriend ka na. Sa isang iglap, habang sabay kaming nakadungaw sa kaserola para amuyin ang niluluto namin, naglapat ang aming mga balikat. Isang simpleng pagdikit, pero parang may bolta-boltaheng kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din pala siya sa akin. Ang tawanan ay biglang naglaho. Ang mga ngiti ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. Ang distansya sa pagitan ng aming mga mukha ay unti-unting lumiit. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Narinig ko ang sarili kong mabilis na pagtibok ng puso. Ang isip ko ay sumisigaw, Alfred, umalis ka. Mali ito. Tumalikod ka. Pero ang katawan ko ay ayaw sumunod. Para akong isang piraso ng metal na hinihila ng isang malakas na magnet, walang kalaban-laban. Ilang pulgada na lang. Ramdam ko na ang hininga niya. Amoy mint at adobo. Sisig. Sisig. Ang malakas na vibration ng telepono ko sa ibabaw ng lamesa ang bumasag sa mahika. Ang ringtone ni Jelen. Parang isang baldeng may yelo ang biglang ibinuhos sa akin. Agad akong napaatras, nag-iwas ng tingin, at dali-daling kinuha ang telepono na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Hello, babe, sagot ko, pilit pinapakalma ang nanginginig kong boses. Babe. Thank God, sumagot ka rin. Kanina pa kita tinatawagan, sunod-sunod. Bakit hindi mo sinasagot? Nag-alala ako ng sobra, sabi ni Jelen sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pagtatampo at pag-aalala. Bawat salita niya ay isang suntok sa aking sikmura. Napatingin ako kay Leona. Nakatayo siya sa gilid, nakayuko, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Ang init at kuryente sa pagitan namin kanina ay biglang naging isang malamig at nakakailang na hangin. Pasensya na, babe. Nagluluto kasi ako. Nasa kwarto yung phone, pagsisinungaling ko. Ang dila ko ay parang pinahira ng lason. Nagluluto. Wow, himala. Anong nakain mo? Tanong niya, medyo gumaan na ang tono. Sana nandyan ako para matikman yan. Miss na kita, Alfred. Miss na miss ko na yung mga luto mo. Naalala mo yung sinigang na ginawa mo para sa akin nung may sakit ako. The best yon. Habang binabalikan niya ang mga alaala namin, bawat isa ay parang punyal na lalong bumaon sa dibdib ko. Naalala ko ang mga panahong si Jelen lang ang mundo ko, ang mga panahong ang pagluluto para sa kanya ang pinakamasayang parte ng araw ko. Anong nangyari sa akin? Miss na rin kita, babe, sagot ko. Ang mga salita ay walang kabuhay-buhay. Pagkababa ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kusina.
Tanging ang mahinang pagkulo ng adobo ang maririnig. Pasensya na, sabi ni Leona, hindi pa rin makatingin sa akin. Girlfriend mo. Tumango lang ako, hindi magawang magsalita. Ang tagal niyo na, tanong niya ulit, ang boses ay halos pabulong. 5 taon, sagot ko. Nakita ko siyang tumango ng dahan-dahan. Ah, kaya pala. May pait sa kanyang mga salita. Sage, Alfred. Aalis na muna ako. Mukhang okay na yan. Hinaan mo na lang yung apoy. Salamat sa pagturo, ah. Bago pa ako makapag-react, mabilis na siyang lumabas ng unit ko. Isinara niya ang pinto ng marahan, pero ang tunog nito ay parang isang malakas na pagsabog sa aking tainga. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina, kasama ang adobong unti-unti nang natutuyuan ng sabaw, at ang bigat ng isang kasalanang hindi man nangyari sa gawa, ngunit buong-buo nang nabuo sa aking puso. Napatingin ako sa kawali. Sunog na ang ilalim. Tulad ng kaluluwa ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Sa isip ko, paulit-ulit na naglalaro ang mga nangyari. Ang ngiti ni Leona. Ang paglapat ng aming mga balikat. Ang amoy ng kanyang buhok. Ang unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa akin, ang paraan ng pagbuka ng kanyang mga labi na parabang naghihintay. At ang malupit na tunog ng telepono ko, isang alarmang gumising sa akin mula sa isang panaginip na ayaw kong matapos. Taksil ba ako? Paulit-ulit na tanong sa isip ko. Sa teknikalidad, wala namang nangyari. Walang halik, walang yakap. Ngunit ang pagkakasala ay hindi lang naman sa gawa. Minsan, mas matindi ang kasalanang nabubuo sa isip sa pagnanasa sa intensyon. At ang intensyon ko kanina, sa harap ng kumukulong adobo at sa ilalim ng liwanag ng aking kusina, ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi tumawag si Jelen, kung hindi nag-vibrate ang telepono, ano ang kasunod? Hahalikan ko ba siya? Ang sagot, na pilit kong itinatago sa pinakasulok ng aking isipan, ay isang malakas at nakakabinging. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi ko na kaya. Ang bigat sa dibdib ko ay parang isang malaking bato na pumipigil sa aking paghinga. Naglakad ako papunta sa bintana at sumilip sa labas. Tahimik ang gabi. Sa kabilang unit, madilim na. Marahil ay mahimbing nang natutulog si Leona, walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha niya sa loob ko. Samantalang ako, heto, pinapatay ng sarili kong konsensya. Kinuha ko ang wallet ko sa ibabaw ng mesa at binuklat ito. Mula sa isang maliit na sisidlan, kinuha ko ang luma ng litrato namin ni Jelen na halos kupas na. Kinuha iyon noong unang anibersaryo namin sa isang beach sa La Union. Pareho kaming nakangiti, basang-basa ng tubig alat, at ang mga mata namin ay sumisigaw ng purong kaligayahan. Naalala ko ang araw na iyon. Naalala ko kung paano niya ako alagaan nang magkasunog ang balat ko sa araw. Naalala ko kung paano kami magkwentuhan tungkol sa future habang pinapanood ang paglubog ng araw. Mga pangarap na simple lang, isang maliit na bahay, 2 anak, isang aso. Ang pagmamahal ko kay Jelen ay parang ang bahay na iyon sa aming pangarap. Matatag. Pamilyar. Ligtas. Ito ang pundasyon ng buhay ko sa loob ng 5 taon. Ito ang dapat kong protektahan. Pero bakit? Bakit sa isang iglap, tila handa kong gibain ang lahat ng iyon para sa isang bagay na bago, mapanganib at hindi sigurado? Ibinalik ko ang litrato sa wallet at umupo sa gilid ng kama. Ipinatong ko ang mga siko ko sa aking tuhod at isinubsob ang aking mukha sa aking mga palad. Ang pagod na nararamdaman ko ay higit pa sa pisikal. Pagod na ang kaluluwa ko. Ang pag-ibig, sabi nila, ay dapat nagpapasaya. Dapat nagbibigay ng kapayapaan. Ang relasyon namin ni Jelen, sa loob ng mahabang panahon, ay naging isang obligasyon na lang. Isang daily check-in. Isang I love you na wala ng pakiramdam. Ang dating apoy ay naging isang baga na lang na paminsan-minsan ay kailangan mong hipan para lang masigurong hindi pa ito tuluyang namamatay. Naging komportable kami sa isa't isa. Pero ang komportable ba ay katumbas ng masaya? At dumating si Leona. Siya ang biglaang pag-ulan sa gitna ng tag-init. Ang malakas na kanta sa isang tahimik na silid. Ang kulay sa isang mundong itim at puti. Sa piling niya, hindi ako si Alfred na virtual assistant na pagod na sa buhay.
Hindi ako si Alfred na boyfriend ni Jelen. Sa piling niya, ako lang si Alfred. Isang taong nakikita niya, naririnig at pinapatawa. Sa piling niya, naramdaman kong buhay ako. At iyon ang pinakadelikadong katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. Hindi, mali. Nahulog na ako. At ngayon, habang dahan-dahan akong lumulubog, saka ko lang napagtanto na wala na pala akong kakapitan. Nakatanggap ako ng text message. Si Jelen. Jelen, baby, are you still awake? Can't sleep. I miss you. Gusto ko na ulit mag-cuddle. Good night. I love you so much. Binasa ko ang mensahe niya at bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking budhi. Ang I love you niya ay puno ng katapatan at pananabik. Ang isasagot ko bang I love you too ay magiging ano? Isang kasinungalingan? Nagtipa ako ng sagot habang ang bigat ng mundo ay nasa aking mga daliri. Ako, can't sleep either. Pagod lang sa work. I love you too. Matulog ka na. Isang kasinungalingan. Isang malinis, perpekto at nakamamatay na kasinungalingan. Isinara ko ang telepono at inihagis ito sa kabilang dulo ng kama. Ang lihim na pagmamahal ay parang isang lason. Sa simula, matamis. Nakakaadik. Nagbibigay ng kakaibang kilig. Pero habang tumatagal, unti-unti nitong sinisira ang lahat mula sa loob, hanggang sa wala nang matira kundi ang pagkakasala at ang pait ng pagsisisi. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng aking kwarto, alam kong nagsimula na akong uminom ng lason. At ang pinakamasaklap sa lahat, nagustuhan ko ang lasa nito. Ang kasalanan ay parang anino. Kahit anong bilis ng takbo mo, kahit saan ka magtago, palagi itong nakasunod, tahimik na nagpapaalala ng iyong kadiliman. Sa mga sumunod na linggo, ang anino ko ay lalong humaba at dumilim. Bawat ngiti ni Leona, bawat text message niya, bawat saglit na nagkakasalubong kami sa hallway, ay parang paghila sa akin palayo sa liwanag at palapit sa isang kasalanang hindi ko na kayang iwasan. Sinubukan ko. Diyos ang nakakaalam, sinubukan kong lumayo. Hindi ko na siya gaanong nire-replyan. Kapag nagkakasalubong kami, ngingiti lang ako ng pilit at magmamadaling umalis. Sinubukan kong ibuhos ang atensyon ko kay Jelen. Dinadalsan ko ang pagtawag sa kanya, tinatanong ko siya tungkol sa araw niya ng may interes, at sinasabi ko ang I love you na may kaakibat na puwersa, umaasang kung ulitin ko ito ng maraming beses, baka sakaling maging totoo ulit. Pero para lang akong isang uhaw na umiinom ng tubig alat. Habang lalo kong sinusubukang pawiin ang uhaw ko kay Jelen, lalo lang akong nauhaw kay Leona. Ang bawat gabi ay naging isang personal na impyerno. Nakikipag-usap ako kay Jelen sa video call, tumatawa sa mga biro niya habang ang isip ko ay nasa kabilang unit. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ni Leona. Kumain na kaya siya? Malungkot kaya siya dahil sa pag-iwas ko? At ang pinakamasakit na tanong, hinahanap-hanap din kaya niya ako, tulad ng paghahanap-hanap ko sa kanya? Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang intensyon, ito na ay isang emosyon. Isang lason na kumalat na sa buong sistema ko. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang walang kaluluwang pag-uusap namin ni Jelen, hindi ko na kinaya. Kailangan kong tapusin ito. Hindi ang relasyon namin ni Jelen, kundi ang pagpapanggap ko. Kailangan kong umamin. Hindi kay Jelen, kundi sa sarili ko. At kay Leona. Kailangan niyang malaman. Kailangan kong sabihin sa kanya na nahuhulog na ako, na ang nararamdaman ko ay higit pa sa pagkakaibigan. Kailangan kong ilabas ang lahat para matapos na ang kabaliwang ito. Bahala na kung anong mangyayari. Kung itataboy niya ako, tatanggapin ko. Kung lalayuan niya ako, iintindihin ko. Ang mahalaga, maging totoo ako, kahit sa huling pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtitipa ng text sa kanya. Ako, Leona, gising ka pa? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Ang puso ko ay kumakarera habang hinihintay ang reply niya. Bawat segundo ay parang isang oras. Scene! Ang salitang iyon ay nagbigay ng panibagong kaba sa dibdib ko. Nakita niya. Alam niyang gusto kong makipag-usap. Pero bakit hindi siya sumasagot? Baka ayaw na niya. Baka tuluyan na siyang lumayo.
Pagkatapos ng halos 2 minutong parang walang hanggan, biglang nag-pop up ang kanyang reply. Leona, okay. Saan? Isang simpleng sagot, pero sapat na para bumalik ang paghinga ko. Nag-isip ako. Hindi pwedeng sa unit ko, masyadong personal. Hindi rin sa unit niya. Kailangan sa isang lugar na neutral. Ako, sa rooftop. Kung okay lang sa'yo. Leona, CJ. Akyat na ako. Hindi na ako nagsayang ng oras. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon ang sarili kong mag-alinlangan pa. Nagsuot lang ako ng t-shirt, hindi na nag-abalang magsuklay at lumabas ng pinto. Habang paakyat ako ng hagdan, bawat hakbang ay parang ang bigat. Inihahanda ko ang sarili ko. Inihahanda ko ang mga salitang bibitawan ko. Leona, simula nang dumating ka nagbago ang lahat. Alam kong mali ito dahil may girlfriend ako, pero hindi ko na kayang magpanggap. Nahuhulog na ako sa'yo. Paulit-ulit kong inensayo sa isip ko. Kailangan kong sabihin ng diretsyo. Kailangan kong maging tapat. Pagdating ko sa rooftop, nandoon na siya. Nakatayo malapit sa gilid, nakatalikod sa akin, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, at ang dating masayang Christmas lights na isinabit niya ay tila kumikislap ng may kalungkutan. Dahan-dahan akong lumapit. Narinig niya siguro ang mga yabag ko dahil hindi siya lumingon, pero nagsalita siya. Ang boses niya ay dala ng malamig na hangin. Ang tagal mong hindi nagparamdam, Alfred. Hindi iyon tanong. Isa iyong statement. Isang katotohanang ibinato niya sa pagitan namin. Ramdam ko ang pait sa bawat salita. Pasensya na, sabi ko, ang boses ko'y halos pabulong. Tumayo ako sa tabi niya, pero may ilang talampakang distansya pa rin sa pagitan namin. May mga iniisip lang ako. Mga inaayos sa sarili ko. Humarap siya sa akin. Sa liwanag ng buwan at ng mga ilaw ng syudad, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala na roon ang kislap na nakasanayan ko. Wala na ang ngiting nagpapagaan ng mundo. Tungkol ba sa atin, diretsahan niyang tanong. Natigilan ako. Ang tapang niya. Ang prangka niya. Isang katangi ang hinangaan ko sa kanya, pero ngayon, parang ito ang punyal na dahan-dahang itatarak sa akin. Huminga ako ng malalim. Ito na. Wala nang atrasan. Pag-amin ko. Leona, kaya ako nakipag-usap kasi hindi ko na kaya. Napayuko ako, tinitingnan ang semento sa aking paanan na para bang nandoon ang mga salitang kailangan kong sabihin. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Nakaya kong maging kaibigan mo lang. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang mga mata. Simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Binigyan mo ng kulay ang mundong matagal ng itim at puti para sa akin. Pinaramdam mo sa akin na buhay ako. At alam na alam kong malito, Magellan. May 5 taon. May mga pangarap. Pero, Leona, ang totoo. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang mga salita ay nasa dulo na ng dila ko, handa nang bumitiw, handa nang sirain ang lahat. Ang totoo, nahuhulog na ako sa'yo. Nakatitig lang siya sa akin. Walang emosyon. Walang reaksyon. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan. Inaasahan kong magugulat siya, o matutuwa, o magagalit. Pero wala. Para akong nagsalita sa hangin. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay malamig. Kasing lamig ng hangin na yumayakap sa amin. Huwag mo nang ituloy, Alfred. Please. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Umiling siya, at isang butil ng luha ang biglang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Huwag mo nang ituloy, dahil lahat ng ito, isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Ang nararamdaman ko. Leona, hindi ko ito pinili. Hindi pagputol niya sa akin. Ang pagkakamali ay ako. Ako ang pagkakamali, Alfred. Dahil hindi aksidente ang lahat ng ito. Ang mga salita niya ay parang isang palaisipan na hindi ko maintindihan. Anong hindi aksidente? Huminga siya ng malalim na para bang kumukuha ng lakas para sa isang bagay na napakabigat. Ang paglipat ko rito ang suman na binigay ko ang pag-imbita ko sa iyo sa rooftop ang pagluluto natin ng adobo, wala sa mga iyon ang nagkataon lang. Parang biglang umikot ang mundo ko.
Ang mga alaalang iyon na para sa akin ay mga mumunting piraso ng langit ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ano-anong sinasabi mo? Bakit? Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang lungkot kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi ko mabasa. Pagsisisi. Awa. Dahil kailangan kong gawin. Dahil plinano namin to. Plinano? Namin? Sinong namin? Tanong ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Nag-iwas siya ng tingin. Alfred, kilala ko si Jelen. Parang may humampas sa ulo ko. Kilala mo si Jelen? Paano? Kaibigan mo. Kamag-anak. Ang isip ko ay naghahanap ng isang lohikal na paliwanag, isang katanggap-tanggap na rason. Pero wala. Tumingin siyang muli sa akin, at sa pagkakataong ito, ang mga luha ay malaya ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang boses niya ay basag nang sabihin niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa mundo ko. Naging kami ni Jelen, Alfred. Ako ang ex-girlfriend niya. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Ang utak ko ay tumangging iproseso ang narinig ko. Parang isang computer na naghang. Ex-girlfriend. Siya. Bigla akong napahagalpak ng tawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Nagbibiro ka, di ba? Ano to, prank? May nakatagong kamera ba dito? Galing, Leona. Ang galing ng joke mo. Umiling siya, lalo lang bumuhos ang kanyang mga luha. Sana nga, Alfred. Sana nga biro lang. Pero totoo. Kami ang dapat na magkasama. Ang tawa ko ay biglang naputol. Ang katotohanan ay parang isang malamig na bakal na tumama sa aking mukha. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang imaheng napakapangit. Ang pag-iwas niya nang mabanggit ko si Jelen. Ang pait sa boses niya. Ang biglaang paglipat niya sa apartment na ito. Hindi ko maintindihan, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi na marinig. Kung kayo bakit? Bakit ako? Bakit niyo to ginawa sa akin? Suminghot siya at sinubukang magpaliwanag. Hindi na masaya si Jelen, Alfred. Matagal na. Pero hindi kanya kayang iwan. Dahil mabait ka. Dahil ayaw kanyang saktan. Ayaw niyang siya ang magmukhang masama. Kaya gumawa kayo ng plano, tanong ko, ang boses ko'y unti-unting tumataas, puno ng galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Isang plano kung saan ako ang magiging masama? Ako ang manloloko. Para magkaroon siya ng rason para hiwalayan ako ng walang konsensya. Tumango siya, hindi makatingin sa akin. Ang pagtangong iyon ang kumumpirma sa lahat. Parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Ang sakit. Hindi lang sakit ng pag-ibig, kundi sakit ng pagkakanulo. Ang 2 taong pinahalagahan ko, ang babaeng minahal ko sa loob ng 5 taon at ang babaeng nagsimulang maging mundo ko, ay magkasabwat pala para sirain ako. Ang galing, sabi ko, pumapalakpak ng sarkastiko. Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan ng gabi. Ang galing niyong 2. Best actress ka, Leona. At siya, best director. At ako yung tanga. Ako yung kawawang extra na hindi alam na ginagamit lang pala sa isang napakagandang love story. Ang galit ko ay sumabog. Lahat ng yun? Lahat ng ngiti mo? Lahat ng tawa? Lahat ng kwento mo tungkol sa pangarap mong coffee shop? Kasama ba iyon sa script? Ha? Sabihin mo. Hindi, sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Alfred, sa simula. Plano lang ang lahat. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, hindi ko na alam. Naging totoo. Ang pagtawa ko, ang saya ko kapag kasama kita naging totoo, Alfred. Maniwala ka. Maniwala. Umiling ako, ang mga luha ng galit ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Paano ako maniniwala sa'yo? Paano ako maniniwala sa kahit anong lumabas sa bibig mo? Ang buong pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang braso ko, pero marahas akong umatras na parabang ang pagdampi niya ay isang apoy na susunog sa akin. Alfred, patawarin mo ako, pagmamakaawa niya. Hindi ko sinasadya, hindi namin sinasadyang saktan ka ng ganito.
Akala namin ito na ang pinakamadaling paraan. Pinakamadaling paraan? Halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Pinakamadaling paraan para pagmukain akong gago. Pinaglaruan niyo ang puso ko, Leona. Pinaglaruan niyo ang emosyon ko. Habang ako, gabi-gabi, pinapatay ng konsensya ko dahil sa nararamdaman ko para sa'yo, kayong dalawa pala ay nagtatawanan lang sa likod ko. Anong klase kayong mga tao? Wala na siyang maisagot. Nakayuko na lang siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Tinalikuran ko siya. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat, na parang gusto ko na lang maglaho. Ang bawat alaala namin, ang suman, ang adobo, ang tawanan sa rooftop, ay isa-isang bumabalik, pero ngayon, bawat isa ay may kasamang lason. Ako ang tanga. Ako ang naging tulay para magkabalikan sila. At ang pinakamasaklap, ako pa ang umamin na nahuhulog ako sa tulay na iyon habang ginigiba na pala ito sa ilalim ko. Humakbang ako palayo. Alfred, sandali, tawag niya. Huminto ako pero hindi ako lumingon. Patawad, sabi niya ulit, ang boses niya ay basag na basag. Huwag, sabi ko, ang boses ko ay malamig at walang buhay. Huwag ka nang lalapit sa akin. Kahit kailan. Nagpatuloy ako sa paglakad, pababa ng hagdan, palayo sa kanya, palayo sa mga kasinungalingan. Bawat hakbang ay isang pagtakas. Ngunit alam ko, kahit gaano kalayo ang marating ko, ang sugat na iniwan ng gabing ito ay habang buhay ko nang dadalhin. Ang pag-amin ng pag-ibig ay naging pagtanggap ng isang malupit na pagkakamali. Ang pagkakamaling nagtiwala ako. Ang pagkakamaling umibig ako. May mga sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. May mga sugat na kahit anong tahi, patuloy pa ring dumudugo. Pagkababa ko mula sa rooftop ng gabing iyon, dala-dala ko ang parehong sakit at sugat. Ang apat na sulok ng apartment ko, na dati isimbolo lang ng pagkabagot, ay naging isang malamig at madilim na selda. Isinara ko ang pinto at sumandal dito, at doon, sa gitna ng katahimikan, hinayaan kong bumagsak ang lahat. Ang mga luhang pinigilan ko sa harap ni Leona ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit, ng pagkadurog, ng pagiging tanga. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang hikbi na gustong kumawala. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga salita niya, naging kami ni Jelen. Plinano namin to. Parang mga basag na bote ang mga salitang iyon, hinihiwa ang bawat piraso ng aking pagkatao. Ang bawat alaala, bawat ngiti, bawat tawa, lahat ay nabahira na ng laso ng pagkukunwari. Pinaglaruan ako. Ginawa akong isang kasangkapan para sa kanilang baluktot na pag-ibigan. Kinabukasan, hindi ako nagtrabaho. Nag-file ako ng sick leave, sinabing masama ang pakiramdam ko. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Masama nga ang pakiramdam ko. Masama ang loob ko. Masama ang buong pagkatao ko. Maghapon akong nakahiga, nakatitig sa kisame, ang utak ko'y blanko pero ang puso ko'y puno ng ingay. At sa gitna ng ingay na iyon, isang pangalan ang patuloy na umaalinggaw, Jelen. Tumunog ang telepono ko. Sunod-sunod na tawag mula sa kanya. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng ikalimang tawag, isang mahabang text message ang pumasok. Jelen, baby, what's wrong? You filed a sick leave daw, sabi ng boss mo. Tinatawagan kita, hindi mo sinasagot. Nag-aalala na ako. Are you okay? Please, sumagot ka. I'm really worried. Binasa ko ang bawat salita. Ang dating nagbibigay sa akin ng kalinga ay ngayon, parang gasolina na lalong nagpaliliyab sa galit ko. Worried. Pagkatapos ng lahat, may gana pa siyang mag-alala? Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na pagmumuni-muni, nagpa siya ako. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ako lang ang nasasaktan. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Kailangan kong makita ang reaksyon niya kapag sinabi kong alam ko na ang lahat. Tinawagan ko siya. Isang ring pa lang, sinagot na niya agad. Baby. Oh my God, finally. Ano nang nangyari? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Pupuntahan kita. Huwag, malamig kong sabi, pinuputol ang kanyang litanya ng peking pag-aalala. Natahimik siya sa kabilang linya. Siguro'y naramdaman niya ang lamig sa boses ko. Alfred.
May problema ba? Problema? Napabuntong hininga ako, isang hiningang puno ng bigat. Jelen, may malaki tayong problema. O baka naman, ako lang ang may problema. Kayo, mukhang okay na kayo, di ba? Ano-anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag na tayong maglokohan, Jelen, sabi ko, ang boses ko'y naging matigas. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan. Narinig ko ang kanyang biglaang paghinga. Nahuli ko siya. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Leona. Alfred, basag ang boses niya. Alfred, I can explain. Explain? Anong i-explain mo? Halos pasigaw ko ng sabi. Ang galit na kinimkim ko ay nagsimula ng umapaw. Naginawa niyo akong tanga. Nahabang ako, parang asong naghihintay sa'yo, kayong dalawa pala ay nagpaplano kung paano ako sisirain. Anong i-explain mo doon, Jelen? Na para sa ikabubuti ko to. Ganoon ba? Hindi sa ganoon, Alfred. Pakinggan mo muna ako at pagmamakaawa niya. Hindi. Ayoko nang makinig. Tapos na ako sa pakikinig sa mga kasinungalingan niyo. Tumayo ako at naglakad-lakad sa loob ng kwarto, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. 5 taon, Jelen. 5 taon kitang minahal. 5 taon kong pinangarap ang buhay natin. Tapos ito lang. Ganito mo lang itatapon ang lahat. Para sa kanya. Hindi na ako masaya, Alfred, sigaw niya pabalik, sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Matagal na. Sinubukan ko. Pero hindi ko na kaya. At hindi kita kayang saktan. Hindi saktan. Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Ang tindi ng kabalintunaan. Sa tingin mo, hindi ako nasasaktan ngayon? Sa tingin mo, mas maganda itong ginawa nyo. Ang ipain ako sa ex mo. Ang hayaan akong mahulog sa kanya para lang may rason kang iwanan ako. Mas mabuti ba iyon kaysa sasabihin mo lang sa akin ang totoo? Na hindi mo na ako mahal? Narinig ko ang kanyang mga hikbi sa kabilang linya. Patawad, Alfred. Patawad di. Ang patawad mo, hindi na niyan mabubura ang sakit. Hindi na niyan maibabalik ang tiwala kung sinira niyong dalawa, sabi ko, ang boses ko'y bumalik sa pagiging malamig at pagod. Tapos na tayo, Jelen. Huwag ka nang tatawag. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Inihagis ko ito sa kama at napasandal sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang galit ay biglang napalitan ng isang matinding pagod at kawalan. Parang isang bagyo ang dumaan sa loob ko, at ngayon, ang natira na lang ay ang mga wasak na piraso ng dati kong buhay. Ang puso ko ay hindi lang basag. Durog. Pulbos. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong iwasan si Leona sa lahat ng pagkakataon. Kapag naririnig ko ang mga yabag niya sa labas ng pinto ko, hindi ako humihinga. Kapag alam kong paalis siya, magkukulong ako sa kwarto. Ang apartment building na dati naging lugar ng mga matatamis na pagkikita ay naging isang minahan na puno ng mga landmine. Bawat sulok ay may alaala at bawat alaala ay isang patibong na nagdudulot ng sakit. Isang hapon, habang palabas ako para bumili ng pagkain, dahil naubos na ang instant noodles ko at hindi ko na kayang tiisin ang gutom, nagkasalubong kami sa hagdanan. Hindi ko siya napansin agad. Nakayuko ako, ayaw makita ang mundo. Pero hinarangan niya ang daan ko. Alfred. Nag-angat ako ng tingin. Namumugto ang kanyang mga mata. Mas payat siya kaysa dati. Ang dating sigla ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan na sumasalamin sa sarili kong nararamdaman. Tabi, malamig kong sabi, sinubukang lampasan siya. Mag-usap tayo. Please. Kahit 5 minuto lang pagmamakaawa niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, Alfred. Meron, git niya. Kailangan mong malaman na naumalis na siya. Natigilan ako. Anong umalis? Si Jelen. Bumalik na siya sa probinsya nila kahapon. Hindi na siya babalik. Isang parte ng puso ko ang dapat sanang makaramdam ng ginhawa, pero wala. Blanco. So, anong pakialam ko? Good for you. Pwede mo na siyang sundan doon. Mabubuo na ang love story niyo.
Umiling siya at muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi mo naiintindihan. Nag-away kami, Alfred. Pagkatapos ng tawag niyo, sinabi ko sa kanya na hindi ko na kayang ituloy ang plano. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ang totoo. Sarkastiko akong tumawa. Aling totoo? Napakarami niyong bersyon ng katotohanan, hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Ang totoong nahulog na rin ako sa'yo, sigaw niya, ang boses niya ay umalinggaw sa tahimik na hagdanan. Tutu, Alfred. Hindi yun parte ng script. Nagalit siya. Sinabi niyang traidor ako. Na pareho lang tayong manloloko. Kaya iniwan niya kaming pareho. Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa mga mata niya ang kahit katiting na bahid ng kasinungalingan. Pero ang nakita ko lang ay ang parehong sakit na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Ang sakit ng pagiging abandoned. Ang sakit ng pagiging durog. Sa isang iglap, nawala ang galit ko. Napalitan ito ng isang nakakapanghinang awa. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kanya. Pareho lang pala kaming biktima sa larong ito. Pareho kaming naloko. Pareho kaming iniwan. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Wala na akong pakialam, Leona, sabi ko, ang boses ko'y pagod na pagod. Kahit ano pa ang sabihin mo, nasaktan na ako. Nasira na ang lahat. At hindi na iyon maibabalik. Nilampasan ko siya at nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Hindi na niya ako sinubukang pigilan. Habang naglalakad ako sa kalye, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan at pag-iisa. Iniisip ko ang mga maling desisyon na ginawa ko. Ang pagpapabaya ko sa relasyon namin ni Jelen. Ang pagpayag kong mahulog sa isang tuksong hindi ko dapat pinansin. Ang pagiging bulag ko sa mga pulang bandila na nasa harapan ko na pala. Ako ang may kasalanan. Siguro nga, ito ang parusa ko. Ang parusang maiwang mag-isa, karga-karga ang bigat ng isang pusong nagluluksa hindi lang dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa pag-ibig na hindi pala naging totoo. Kailangan kong matutong mag-isa. Kailangan kong pulutin ang mga basag na piraso ng aking sarili. Kailangan kong gumaling. Pero ang tanong, paano? Paano ka gagaling kung ang mismong laso na pumatay sa iyo ay ang lunas na hinahanap-hanap mo? Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya, ito ay isang magulo at paikot-ikot na daan. May mga araw na pakiramdam mo ay umaabante ka, at may mga araw na gigising kang nasa simula na naman. Ang unang buwan matapos ang pagguho ng mundo ko ay ganoon. Isang serye ng magagandang araw na sinusundan ng mga gabing puno ng luha. Ang apartment ko ay naging isang kuweba. Nilabas ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanila. Itinago ko sa isang kahon ang mga lumang litrato namin ni Jelen, ang mga tiket ng scene na pinanood namin, ang mga regalo niya noong birthday ko. Itinapon ko ang natitirang suman sa freezer, ang bote ng toyo na ginamit namin ni Leona sa pagluluto ng adobo, at ang SpongeBob apron na tinawanan niya. Sinubukan kong burahin ang kanilang mga anino, pero ang mga alaala ay parang mga mansang mahirap tanggalin. Ibinaling ko ang sarili ko sa trabaho. Nag-overtime ako kahit hindi kailangan. Tinanggap ko ang lahat ng proyektong ibinigay sa akin. Ang pagod mula sa trabaho ay naging isang uri ng anesthesia. Mas gugustuhin kong isipin ang mga spreadsheet at email kaysa sa mga mukha nilang dalawa. Ang pagiging abala ay naging aking takbuhan. Pero sa gabi, kapag tapos na ang trabaho at tanging ang ugong na lang ng ref ang naririnig ko, bumabalik ang lahat. Ang katahimikan ay isang kalaban. Ito ang nagbibigay daan sa mga paano kung at sana na pumasok sa aking isipan. Sana naging mas mabuti akong boyfriend kay Jelen. Sana hindi ako nagpabaya. Paano kung hindi ko na lang pinansin si Leona noong una siyang kumatok? Sana hindi na lang ako umamin sa rooftop. Ang mga tanong na ito ay mga multong bumabagabag sa akin gabi-gabi. Ang pagsisisi ay isang kumunoy na unti-unti akong nilalamon. Isang gabi, sa gitna ng aking pag-iisa, tumawag ang matalik kong kaibigan na si Mark. Ilang linggo ko na rin siyang hindi kinakausap. Pre, buhay ka pa ba? Bungad niya. Hindi ka na nagpaparamdam, ah. Anyari sa'yo? Nag-hibernate ka na ba dyan sa lungga mo? Wala, pre. Busy lang sa work, pagsisinungaling ko. Work? O baka naman work and yan, sabi niya.
Kilala kita, Alfred. Kapag hindi ka nagpaparamdam, dalawa lang yan. Either sobrang saya mo o sobrang lungkot mo. At base sa tono mo, mukhang hindi ka masaya. Hindi ako nakasagot. Alam na alam talaga niya. Break na kami ni Jelen pag-amin ko sa wakas. Natahimik siya saglit. Seryoso, pre. Bakit? Huminga ako ng malalim at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagdating ni Leona hanggang sa masakit na katotohanan na nalaman ko sa rooftop. Habang nagsasalita ako, pakiramdam ko ay may nababawas na tinik sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon, nailabas ko ang lahat ng sakit sa isang taong hindi ako husgahan. Pagkatapos kong magkwento, isang mahabang katahimikan ang namayani. Grabe, pre, sabi ni Mark. Ang tindi. Parang teleserye. Walang hiya yung dalawang iyon. Ako rin naman ang may kasalanan, pre. Nahulog ako sa iba, sabi ko. Tanga, hindi mo kasalanan yun, git niya. Biktima ka rin. Sinadya nila yun, pre. Pinlano nila. Nagkamali ka, pero yung ginawa nila? Sobrang lala. Ang mahalaga ngayon, anong plano mo? Wala. Eto, magtatrabaho hanggang mamatay, malungkot kong biro. Gago. Hindi pwedeng ganyan, sabi niya. Bukas, Sabado. Susunduin kita dyan ng alas 6 ng umaga. Mag-ayos ka. Saan tayo pupunta? Ayoko, pre. Tinatamad ako. Wala nang pero-pero. Sasama ka sa akin. Mag-basketball tayo. Noong una, ayaw ko talaga. Pero pinilit ako ni Mark. Kinabukasan, nandoon na nga siya sa labas ng apartment ko, dala ang luma niyang kotse. Pagdating namin sa court, ang ingay ng mga bola na tumatalbog at ang sigawan ng mga naglalaro ay parang ibang mundo. Isang mundong matagal ko nang kinalimutan. Dati, bago ang pandemya, bago si Jelen, ito ang buhay ko. Ang court ang aking simbahan. Nagsimula kaming maglaro. Sa una, nangangapa pa ako. Ang mga binti ko'y mabigat, ang paghinga ko'y mabilis maputol. Pero habang tumatagal, habang pinapawisan ako, parang may inilalabas akong lason sa katawan. Bawat dreble, bawat takbo, bawat tira sa ring, kahit sablay, ay isang paraan para kalimutan ang sakit. Ang focus ko ay nasa laro, hindi sa nakaraan. Pagkatapos ng 3 oras, pareho kaming bagsak sa isang bench, basang-basa ng pawis at pagod na pagod. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, gumaan ang pakiramdam ko. Oh, ano? Masarap ba? Tanong ni Mark habang umiinom ng tubig. Umiti ako. Isang totoong ngiti. Salamat, pre. Wala yun, sabi niya. Kailangan mo lang talagang pagpawisan yang mga demonyo mo sa katawan. Alfred, tandaan mo to, hindi mo kontrolado ang ginawa nila sa'yo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Pwede kang magmukmok dyan habang buhay, o pwede kang bumangon at ayusin ang sarili mo. Para sa sarili mo. Hindi para sa kanila. Ang mga salita ni Mark ay tumatak sa akin. Para sa sarili mo. Mula noon, nagbago ang routine ko. Tuwing umaga bago magtrabaho, tumatakbo ako. Tuwing weekend, nagbabasketball kami ni Mark. Ang pisikal na pagod ay nakatulong para linisin ang isip ko. Natutulog na ako ng mas mahimbing. Mas nakakapag-focus na ako sa trabaho, hindi bilang takbuhan, kundi bilang isang bagay na gusto kong pagbutihin. Natuto akong magluto ulit. Para sa sarili ko. Mga simpleng pagkain lang, pero ang bawat luto ay isang maliit na tagumpay. Isang patunay na kaya kong alagaan ang sarili ko. Dahan-dahan, pinupulot ko ang mga basag na piraso. Bawat araw, may isang pirasong na ibabalik ko sa dati. Hindi pa ako buo. Malayo pa. May mga peklat na mananatili. Pero hindi na ako durog. Nagsisimula na akong maghilom. Isang hapon, habang pauwi ako galing sa grocery, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan akong sagutin pero sinagot ko pa rin. Hello? Alfred. Ang boses na iyon. Kahit ilang buwan ko nang hindi naririnig, kilalang-kilala ko pa rin. Si Jelen. Natahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Alfred, please, wag mong ibaba, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Nasa Maynila ako.
Gusto sana kitang makausap. Kahit sa huling pagkakataon lang. Gusto kong personal na humingi ng tawad. Isang parte ng lumang Alfred ang gustong pumayag. Ang Alfred na madaling maawa. Pero ang bagong Alfred, ang Alfred na natutong tumakbo at mag-basketball para lang makalimot, ay iba na. Para saan pa, Jelen? Kalmado kong tanong. Para sa'yo. Para sa akin. Para magkaroon tayo ng closure, sabi niya. Alfred, nagsisisi ako. Sobra. Araw-araw, gabi-gabi. Ang laking pagkakamali ng lahat. Ang laking tanga ko. At alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kong sabihin sa'yo na namahal pa rin kita. Ang mga salitang "i-mahal pa rin kita" ay hindi na nagdulot ng sakit o galit. Wala na. Parang isang salitang banyaga na hindi ko na naiintindihan ang kahulugan. Jelen, sabi ko, huminga ng malalim. Pinapatawad na kita. Narinig ko ang kanyang pagsinghot. Talaga? Pero hindi ibig sabihin noon, babalik pa tayo sa dati. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa galit. Para makalaya na ako sa sakit. Kailangan kong gawin to para makamove on. Katahimikan. At kailangan mo ring patawarin ang sarili mo, Jelen, dagdag ko. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo. Salamat, Alfred, sabi niya, ang boses niya ay basag. Salamat. Pagkatapos ng tawag, hindi ako nakaramdam ng bigat. Sa halip, gumaan ang pakiramdam ko. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Ito ang huling piraso na kailangan ko para makumpleto ang paghilom. Hindi pa tapos ang paglalakbay. Pero ngayon, alam ko na ang direksyon. Pasulong. Palaging pasulong. Natuto akong mahalin ang sarili ko muna, bago ang kahit sino. Dahil sa huli, ang tanging taong hindi ka iiwan ay ang sarili mo. Ang tadhana ay isang mapaglarong manunulat. Kapag akala mo ay natapos mo nang basahin ang isang kabanata ng buhay mo, bigla siyang magbubuklat ng isang bagong pahina na may mga karakter na inaakala mong hindi mo na muling makikita. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng pagtakbo sa umaga, pagbabasketball tuwing weekend, at pagluluto para sa sarili. Ang apartment ko ay hindi na isang kulungan, ito na ay isang santuwaryo. Ang trabaho ko ay hindi na isang takbuhan, kundi isang karerang ipinapanalo ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, masasabi kong masaya ako. Mag-isa, pero masaya. Buo. Isang maulang Sabado ng hapon, habang walang pasok at walang laro ng basketball, naisipan kong lumabas. Ayoko nang magkulong. Kailangan ko ng bagong tanawin. Naghanap ako ng isang maliit at tahimik na coffee shop sa internet, isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. May nakita akong isa, medyo malayo, pero mukhang maganda ang mga review. Canto Brew ang pangalan. Pagdating ko roon, tama nga ang mga review. Maliit lang ang lugar, amoy bagong giling na kape at cinnamon. May mga nakasabit na painting sa pader, at mahina lang ang tugtog ng isang acoustic guitar mula sa speakers. Perfect. Isang lugar kung saan pwede akong magbasa ng libro at mag-isa. Umorder ako ng Amerikano at isang piraso ng carrot cake, at naupo sa isang maliit na mesa sa sulok, malapit sa bintana kung saan tanaw ko ang pagpatak ng ulan sa labas. Kinuha ko ang libro ko at nagsimulang magbasa. Sa wakas, kapayapaan. Isang large caramel macchiato to go. Narinig ko ang boses na iyon mula sa counter. Isang boses na pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Dahan-dahan kong ibinaba ang libro ko at lumingon. At doon, nakatayo siya. Nakatalikod, naghihintay ng kanyang order. Nakasuot ng isang simpleng itim na hoodie, ang buhok niya ay nakatali sa isang magulong bon. Kahit nakatalikod, alam ko. Kilalang-kilala ko ang hubog ng kanyang balikat, ang paraan ng kanyang pagtayo. Si Leona. Ang puso ko, na matagal ng payapa, ay biglang kumabog na parang isang kabayong nakawala sa koral. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na sumugod sa akin, gulat, kaba, kaunting galit na natira, at isang bagay na ayaw kong aminin, pananabik. Agad akong yumuko, nagtago sa likod ng libro ko, umaasang hindi niya ako mapapansin. Umalis ka na, please. Kunin mo na ang kape mo at umalis ka na. Pero tila bingi ang tadhana.
Alfred. Napatigil ako sa paghinga. Nakita niya ako. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Nakatayo na siya sa harap ng mesa ko, hawak ang kanyang kape. Namayat siya. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang dating kislap na hinangaan ko ay napalitan ng isang malalim na pagod. Pero kahit ganoon, siya pa rin si Leona. Ang Leona na gumulo sa mundo ko. Hi, sabi ko, ang boses ko'y halos hindi lumabas. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang gulat din. Nagkakape. Ikaw? Ang pinakatangang tanong na pwede kong itanong sa isang taong may hawak na tasa ng kape. Isang maliit, pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Same. Dito ako nagtatrabaho ngayon. Part-time barista. Natigilan ako. Ang pangarap niyang coffee shop. Hindi man niya pag-aari, pero nandoon na siya. Malapit na. Wow, yun lang ang nasabi ko. Isang nakakailang nakatahimikan ang namayani sa pagitan namin. Tanging ang tunog ng ulan at ng acoustic guitar ang maririnig. Pwede ba akong maupo? Saglit lang, tanong niya. Isang parte sa akin ang gustong sumigaw ng ihuwag. Pero ang Alfred na natutong magpatawad ay tumango. CJ. Umupo siya sa silyang nasa harapan ko. Ibinaba niya ang kanyang kape. Pinaglaruan niya ang takip nito, hindi makatingin sa akin. Kamusta ka na? Tanong niya. Okay lang. Ikaw? Okay na rin. Sinusubukan, sagot niya. Nalaman kong nag-usap daw kayo ni Jelen. Tumango ako. Tumawag siya. Sinabi niya sa akin. Na pinatawad mo na raw siya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Pinatawad ko na kayong dalawa, Leona, sabi ko, at sa pagsabi ko noon, naramdaman kong totoo. Matagal na. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, na para bang isang mabigat na pasanin ang nabawa sa kanya. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, pero mabilis niya itong pinunasan. Bakit? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, bakit? Huminga ako ng malalim, inaalala ang mga salita ni Mark. Dahil kailangan ko. Hindi para sa inyo, kundi para sa akin. Ang galit, parang lason yan eh. Habang pinipigilan mo, ikaw lang din ang sinisira nito. Pagod na akong masira, Leona. Tinitigan niya ako. Isang mahabang titig na puno ng pagsisisi at paghanga. Gusto kong humingi ng tawad ulit, sabi niya. Hindi dahil gusto kong balikan mo ako, o dahil gusto kong maging magkaibigan tayo. Gusto kong humingi ng tawad dahil kailangan mong marinig ang totoo mula sa akin, nang walang halong plano, nang walang halong pagkukunwari. Nagpatuloy siya. Ang plano, totoo yun. Galing kay Jelen. Sabi niya, ito lang ang paraan para makalaya siya sa iyo nang hindi siya ang kontrabida. At ako, dahil mahal ko pa siya noon, pumayag ako. Pero, Alfred, maniwala ka sa hindi, mula noong araw na binigyan mo ako ng extension cord, mula noong nagtawanan tayo sa rooftop, nagsimulang magbago ang lahat para sa akin. Ang bawat ngiti, bawat tawa naging totoo. Nahulog ako sa kabaitan mo, sa pagiging simple mo, sa kung paano mo ako tingnan na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo, kahit saglit lang. Ang boses niya ay nanginginig. Kaya noong gabing umamin ka, parang sinaksak ang puso ko. Dahil habang sinasabi mo ang nararamdaman mo, alam kong sinisira ko ang puso mo. Ako ang pinakamasamang tao sa mundo, Alfred. Ginamit ko ang kabaitan mo. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Nakinig lang ako. Walang galit. Walang sakit. Tanging isang malalim na pag-unawa. Pareho lang kaming nagkamali. Pareho lang kaming nasaktan. Pareho lang kaming nagmahal sa maling paraan. Tapos na yun, Leona, sabi ko. Parte na yun ng nakaraan. Alam ko, sabi niya. At kaya rin siguro tayo pinagtagpo ulit ngayon. Para sabihin sa'yo na natuto ako. Natuto akong harapin ang mga pagkakamali ko. At natuto akong bumangon mag-isa. Tulad mo. Napatingin ako sa labas. Tumila na ang ulan. At sa pagtila nito, parang may isang ulap na umalis din sa puso ko. Ang huling piraso ng bigat. Gusto mo bang maglakad? Bigla kong tanong na ikinagulat ko rin. Napatingin siya sa akin, gulat.
Saan? Kahit saan. Basta palayo dito, sabi ko, umiti. Isang totoong ngiti. Tumayo ako at inabot ang kamay ko sa kanya. Nag-alinlangan siya saglit bago dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa akin. Ang pagdampi ng aming mga balat ay hindi na nagdulot ng kuryenteng puno ng kasalanan. Sa halip, nagdulot ito ng isang pamilyar na init. Isang init na matagal ko nang kinalimutan. Lumabas kami ng coffee shop. Ang hangin ay sariwa pagkatapos ng ulan. Naglakad kami ng walang direksyon, magkahawak ang kamay sa mga basang kalsada ng syudad. Hindi ito pagbabalik sa dati. Imposible na iyon. Ang dating Alfred at Leona ay wala na, namatay na sila sa rooftop ng gabing iyon. Ito ay isang bagong simula. 2 taong nasaktan, naligaw at natutong maghilom ng mag-isa. 2 taong binigyan ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Hindi para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, kundi para bumuo ng isang bagong kwento. Isang kwentong isusulat namin ng may katapatan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng pinakamatinding sakit. At habang naglalakad kami, sa ilalim ng langit na unti-unti nang lumiliwanag, alam kong handa na akong buksan ang bagong kabanatang ito. Kasama siya. Ang pag-ibig, natutunan ko, ay hindi isang destinasyon. Isa itong paglalakbay. Minsan, ang daan ay tuwid at sementado. Madalas, ito'y bako-bako, maputik, at may mga biglaang liko na hindi mo inaasahan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kabilis kang makarating, kundi kung sino ang kasama mong naglalakbay, at kung paano kayo bumabangon sa tuwing nadadapa. Ang paglalakbay namin ni Leona ay nagsimulang muli sa isang maulang hapon sa isang coffee shop. Walang pilitan. Walang madali ang pagbabalikan. Nagsimula kami bilang 2 taong may peklat, dahan-dahang natututong magtiwala muli. Ang mga una naming date ay hindi enggrande. Minsan, maglalakad lang kami sa parke, mag-uusap tungkol sa mga librong binabasa namin o sa mga nakakatawang customer sa Canto Brew. Minsan, magluluto kami sa apartment ko, pero sa pagkakataong ito, walang SpongeBob apron at walang mga teleponong bigla na lang tumutunog. Ang mga pag-uusap namin ay puno ng katapatan. Inilatag namin ang lahat, ang mga sakit, ang mga takot, ang mga pagkakamali. Walang tinago. Ang pagiging bukas na ito ang naging pundasyon ng aming bagong simula. Natatakot ako, Alfred, pag-amin niya isang gabi habang nakaupo kami sa rooftop, sa mismong lugar kung saan nawasak ang lahat. Pero ngayon, sa halip na Christmas lights, mga bituin ang nagsisilbing ilaw namin. Natatakot akong baka isang araw, magising ka at maalala mo lahat ng ginawa ko at kamuhian mo ako ulit. Kinuha ko ang kamay niya. Hindi na mangyayari yon. Parte na ng kwento natin ang nakaraan. Pero hindi na iyon ang buong kwento. Ang peklat ay nariyan para ipaalala sa atin kung saan tayo nasugatan, hindi para doon tayo manatili. Tinitigan ko siya. Ang mahalaga kung ano ang gagawin natin ngayon. At ngayon, Leona, pinipili kita. Nakita ko ang luhang namuo sa kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa. 1 taon matapos ang aming muling pagkikita, nag-ipon kami ng sapat na pera at nagdesisyon. Isang desisyong magbabago sa takbo ng aming buhay. Gusto mo bang mag-travel? Tanong ko sa kanya isang araw. Travel? Saan? Kahit saan. Pero hindi para takasan ang kahit ano. Kundi para harapin ang lahat, sabi ko. Gusto kong gumawa ng mga bagong alaala kasama ka. Mga alaalang atin lang. Walang anino ng nakaraan. At ganoon nga ang ginawa namin. Nag-resign ako sa trabaho ko bilang virtual assistant. Nag-resign din si Leona sa Canto Brew. Ipinasubasta namin ang halos lahat ng aming gamit, nag-iwan lang ng ilang mahahalagang bagay. Nag-impake kami ng 2 malaking backpack at bumili ng one-way ticket papuntang Palawan. Ang unang araw namin sa El Nido ay parang isang panaginip. Ang puting buhangin, ang asul na dagat, ang mga matatayog na limestone cliffs. Umupo kami sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Naaalala mo ba yung picture namin ni Jelen sa La Union? Bigla kong tanong. Hindi para saktan siya, kundi para harapin ang multo. Tumingin siya sa akin, walang bakas ng selos o takot. Tumango lang siya. Kapag tinitingnan ko ang araw ngayon, sabi ko, habang hawak ang kamay niya, hindi na yung sakit ang naaalala ko.
Ang nakikita ko, isang bagong bukas. Isang bagong umaga na kasama ka. Ngumiti siya, isang ngiting abot tenga na matagal kong hindi nakita. Ako rin, Alfred. Ako rin. Ang aming paglalakbay ay nagpatuloy. Mula sa mga isla ng Palawan, lumipad kami papuntang Cebu para sa Sinulog Festival. Sumayaw kami sa kalsada kasama ang libo-libong tao. Ang mga katawan namin ay puno ng pintura, ang mga puso namin ay puno ng purong saya. Pagkatapos, umakyat kami sa mga bundok ng Sagada, hinanap ang katahimikan sa gitna ng mga pine tree at hanging gardens. Natuto akong maging isang freelance writer, habang si Leona naman ay nag-aaral ng online courses tungkol sa business management, hindi isinusuko ang pangarap niyang coffee shop. Sa bawat lugar na pinupuntahan namin, hindi lang mga tanawin ang natutuklasan namin, kundi pati na rin ang mga bagong bahagi ng aming mga sarili at ng aming relasyon. Natutunan kong ang pagmamahal pala ni Leona ay parang dagat, minsan kalmado, minsan maalon, pero laging malalim at puno ng buhay. At natutunan niya, sabi niya, na ang pagmamahal ko raw ay parang isang puno, tahimik, matatag, at kayang maging kanlungan sa gitna ng anumang bagyo. Isang gabi, sa aming maliit na tinutuluyang kubo sa Siargao, habang nakahiga kami sa duyan at nakatingin sa kalangitang puno ng bituin, bigla siyang nagsalita. Alam mo, Alfred, kung may isang bagay akong babaguhin sa nakaraan, hindi iyong pagkakamali ko. Napakunot ang noo ko. Hindi? Ano? Ang babaguhin ko, sana mas maaga kitang nakilala, sabi niya. Sana sa ibang pagkakataon. Sa isang paraan na hindi tayo parehong nasaktan. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Kung nangyari yun, baka hindi tayo magiging ganito katatag. Baka hindi natin mapapahalagahan ang isa't isa ng ganito. Siguro, kailangan talaga nating pagdaanan ang lahat ng iyon para makarating tayo dito. Tumango siya, naiintindihan ang punto ko. Siguro nga. Leona, sabi ko, ang boses ko'y biglang naging seryoso. Kinuha ko ang isang maliit na bagay mula sa aking bulsa. Isang sing-sing. Hindi gawa sa ginto o diamante. Gawa ito sa isang maliit na shell na pinulot namin sa dalampasigan ng El Nido. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi pa ako handang mag-propose ng kasal, pag-amin ko. Hindi pa tayo handa para doon. Pero handa na akong ipangako sa iyo ang habang buhay. Handa na akong maglakbay kasama ka, sa hirap at ginhawa, sa bako-bako man o sementadong daan. Leona, gusto mo bang maging kasama ko sa paglalakbay na ito hanggang sa dulo? Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, pero sa pagkakataong ito, ito ang pinakamasayang luha na nakita ko. Hindi siya sumagot ng tsi. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan ako, isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap ng kanyang tunay na wakas. O marahil hindi ito ang wakas. Dahil ang pag-ibig na totoo ay walang katapusan. Ito ay isang paglalakbay. At ang sa amin, sa wakas, ay nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni na Alfred at Leona. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay sa kaibuturan ng puso, sa mga pagkakamali, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad. Nais kong iparating sa pamamagitan ni na Alfred at Leona na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito'y magulo, minsan ay masakit, ngunit ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon at magsimulang muli. Ang paghilom ay hindi madali, ngunit laging posible. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang hindi ka na masasaktan. Ang ibig sabihin nito ay kahit gaano pa kasakit, pipiliin mo pa ring manatili, umunawa at magpatawad. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin kayong baon-baon. Sana ay bigyan din natin ang ating mga sarili ng pagkakataong magmahal, magkamali, at higit sa lahat, magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyong puso, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod nating kwento.